Paano kapatid kung sabihin ko sa'yo na kahit nag-church ka linggo-linggo, nabaptize ka sa water, at nag-speak ng tongues ka na, ay hindi ka pala tuluyang na born again? Handa ka bang humarap sa paghuhukom ng Panginoon? Hindi ito takot, ito ay katotohanan, kalayaan, at pagbabagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi sinabi ni Jesus na mabaptize ka, maliligtas ka. Sinabi ng John chapter 3 verse 3, unless you must be born again, you cannot inherit the kingdom of God. Ang question, are you truly born again? O ikaw ay religiously active lang? Dahil ang religious active, iba sa life transformed. At ang salvation hindi nakabase sa mga ginagawa natin. Magugulat ka kapatid dahil ang topic na ito ay madalas na isasantabi sa modernong simbahan dito sa huling panahon. Ito ang meaning ng born again. Sa Greek word ay on again now. Literally means to be born from above, to be regenerated. Not physical birth, but spiritual rebirth with the Holy Spirit transforms our heart and making a new life in Christ. Tatalakayin po natin kapatid ang 6 na sign na hindi ka tuluyang na born again. Kumilos ang banal na Espiritu sa atin at habang pinapakinggan ito, examine natin yung sarili po natin. Number 1, no genuine transformation. Being born again is not a ticket to go to heaven. Kung ina-accept mo si Jesus or in-accept mo si Jesus, ang buhay mo ay katulad pa rin ng buhay mo noon na makasalanan at walang transformation, it's a sign na hindi ka tuluyang na bago. Kasi si Paul, nung siya ay makasalanan, pero na-encounter niya si Jesus, na bago ang lahat sa kanya. Kasi magkakaroon ng bunga kapag ikaw ay totoong naka-encounter kay Jesus. Nagre-reflect ito sa ating pamumuhay. Galatians 5:22-23. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Tingnan natin mabuti. Examine natin yung sarili natin. Baka sa anger pa lang bumagsak tayo. Kung tayo ay mananampalataya na ng Panginoon at kiniklaim natin na tayo ay Christian, baka dito pa lang sa anger issue, bumagsak na po tayo. Kasi kung magagalitin ka noon, pero magagalitin ka pa rin ngayon, hindi na bago yung tuluyan yung ating buhay. Kung nagsisinungaling ka noon at ngayon nagsisinungaling ka pa rin, ito ang sign na hindi ka tuluyang nabago at hindi ka na born again. Number 2, no conviction of sin. Nandito pa po tayo sa mundo na merong mga kasalanan at natetempt ang mga Kristiyano. Kung makapag-commit po tayo ng kasalanan at wala tayong conviction sa mga bagay na nagawa natin, ito ay sign na tayo ay hindi tuluyang nabago. Wala ka ng konsensyang gumawa ng kasalanan. No conviction of the Holy Spirit. Kasi kung ikaw ay totoong na born again, ang puso natin ay laging kino-convict ng Holy Spirit na hindi gawin yung mga bagay na nagagawa natin noon. John 6 verse 6, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. Ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. It means, when we commit lust, anger, lie, and other kind of sin, the Holy Spirit tugs on our heart. Ito ang pangungusap ng banal na Espiritu. Pinapaalala niya sa atin kung sino tayo sa harapan ng Diyos at ano ang buhay na dapat nating talikuran. Mga bagay na hindi na dapat nating ginagawa at mga bagay na ipupursuna natin ngayong nakakilala na tayo kay Lord. Walang level ng faith ang makakapag-alis sa atin sa temptation. Walang level of faith ang makakapag-endure sa atin sa kasalanan. Tangi ang Panginoon lang at gabay ng banal na Espiritu ang makakatulong sa atin para tayo makapanagumpay sa paggawa ng kasalanan. At once na nakagawa ka ng kasalanan, kahit Christian ka na, without remorse, without desire na magbago, ito ay sign na hindi ka na born again. Ang sabi ng Psalms chapter 51, nung nagkasala si David, create in me a clean heart. Dahil ang born again heart hates sin because it grieves God. Lagi tayong tinutulak nito para mag-repent. Lagi tayong tinutulak nito para magbago. Ito ang puso ng isang Kristiyano. Pero
Kung nakakagawa ka ng kasalanan at walang conviction, walang remorse and desire na magbago, it's a red flag. Number 3, lack of God's Word. Being a born-again Christian, ang puso natin ay magkaroon ng desire na lalong mapanibikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ma-meditate ito araw-araw. Dahil ang Bible, hindi lang ito book na magbibigay sa iyo ng information. Ito ang manual natin habang nagpapatuloy. Sabi ng awit 119 verse 97, iniibig ko ang iyong kautusan. Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan, araw at gabi. Ito yung magiging meditation ng isang taong binago. Kung ikaw ay tunay na born again, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo na maging uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Isipin mong mabuti, kung meron kang mahal, love letter at boses niya ang gusto mong pakinggan. Ganun din ang pagmamahal natin sa Diyos. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, hahanap-hanapin mo ang kanyang mga salita. Kasi ito ay buhay na nagkukultivate sa ating puso at bumabago sa ating karakter. Kasi buhay ito. Hebrews 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan, kaloob-looban ng buto, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ang Biblia ang tumutulong sa atin na mai-reveal kung sino ang Panginoong Hesukristo at kung ano ang kailangan nating gawin habang nagpapatuloy sa pananampalataya. At ang Holy Spirit ang patuloy na gagabay sa atin at magbibigay ng pangunawa sa atin para maintindihan natin ang hiwaga ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay Christian at hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos, ibig sabihin, sign ito na hindi ka tuluyang na born again o na bago. Hindi lang mga newborn Christian ang kinakausap dito kasi pwedeng manlamig kahit yung mga matatagal ng mananampalataya, panghinaan ng loob, mawalan ng gana sa pagme-meditate ng Word of God, at ito yung tinatawag ng mga lukewarm Christian. Nakabase ang kanilang pagmamahal at paglilingkod sa Lord dahil sa kanilang emosyon lang. At ito ay sign na tayo hindi tuluyang na born again. Number 4, no desire for other believers of Christ. Kapag ikaw ay born again at wala kang desire na makipag-fellowship sa other Christian, it's a sign na ikaw ay hindi tuluyang nabago. The moment na inaccept natin si Jesus, we are not just saved individually. We are adopted to His family, and our spiritual family is the believers of Christ. Your co-pastors, co-members, you can have your spiritual leader, spiritual parents, or spiritual family. Yan ang mga believer ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung wala kang uhaw na makipag-fellowship sa ibang Kristiyano, isolated ka sa kalooban ng Diyos. Isolated ka sa pwedeng mag-intercede sa iyo. Ito yung kalooban ng Diyos. Hindi ka maging mag-isa, kundi magkaroon tayo ng pamilya, magkaroon tayo ng iisang katawan at ang head nito ay ang Panginoong Hesukristo. Ito ay sign na hindi ka tuluyang nabago. Alam nyo, habang tayo ay nagpapatuloy, maraming naglipanan ng mga aral na dapat mag-isa ka lang at magkulong ka lang sa bahay. That is not Christianity. Dahil ang puso ng Kristiyano, tinutulak tayo ng Holy Spirit para makipag-fellowship sa mga believers, attending church to empower our spiritual growth, praying together, and care one another. Alam nyo, in dark ages, ang mga Christian dito humaharap sa mga literal na persecutions. Pero alam nyo po, hindi nila pinabayaan yung fellowship, yung gathering, dahil dito sila nagpapalakasan. Now, in the last days, ito yung tinatanggal ni Satan, magkaroon ng gathering. Inaalis niya to unti-unti, dinidivide niya mga Kristiyano para hindi makuha yung kalooban ng Diyos. Hebrews 10, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating papabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ang puso ng pagiging Kristiyano ay makipellowship sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ano man yung sitwasyon natin. Ganitong puso rin ba meron ka? Makigather? O mas prefer mong maging mag-isa? Kung prefer mong mag-isa, it's a sign ikaw ay hindi tuluyang nabago. Number 5, life without prayer. Ang prayer is a heartbeat of a born-again believer. Hindi lang paghingi
ng pangangailangan natin sa Diyos, kundi ito ay communion natin. Hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. Hinahanap at pinapakinggan natin yung tinig ng Diyos para lalo natin maunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Luke 15:16, laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Ang born again heart craves connection with God. Sa Greek word ang prayer is prosos or prosoch, implies earnest ongoing conversation, not one-way conversation. It's a relationship. Sabi ni Jesus sa Gethsemane, not my will, but your will be done. At kung ang prayer natin ay puro pansarili lang, ibig sabihin, hindi pa tayo tuluyang nabago. Kahit matagal ka ng Kristiyano. Dahil ang totoong nabago, merong prayer life na hinahanap ang kalooban ng Panginoon, hindi lang pansarili. Number 6, no burden for the lost. If you are truly born again, your heart fills with God's heart. Ang banal na espiritu ang nagpupuno ng puso natin at inilalagay ng banal na espiritu yung puso ng Diyos sa puso ng mga Kristiyano. Dahil ang laman ng puso ng ating Panginoon, ang bawat tibok nito ay kaligtasan ng bawat tao sa buong mundo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Like Paul's heart, may malasakit siya sa mga taong hindi pa kilala ang Panginoon. Ask yourself, kailan yung huling time na tayo po ay nag-share ng gospel? Shinare natin si Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kailan yung huling time na shinare mo si Jesus sa iyong kamag-anak, kapitbahay o kasama sa bahay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Examine your heart yourself. Isa ka ba sa mga taong walang burden sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon? Nais ko na patuloy kang maglingkod sa Panginoon at lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo po ay nasa huling panahon na gagawin Satan ang lahat para tayo po ay mawala sa pananampalataya. Magawa natin yung hindi kalooban ng Diyos. Nais ng Panginoon na mapagtagumpayan natin kahit yung mga simpleng sign na ito na nakakaligtaan natin na meron pala tayo. Salamat kung nakarating ka sa huling part po ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Share mo yung video na ito para malaman ng iba. Share mo si Jesus sa ibang tao. Ito na yung sign para tayo manumbalik kung matagal na tayo nag-backslide. I pray na patuloy kang lumago, lumalim sa pananampalataya. Salamat po. Kung nagustuhan nyo po yung ating topic, let me know in the comment section. Follow and subscribe sa inyo man po napapanood na platform po ito. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.